Nanguna sa kabaong ang isang sanggol na wala pang pangalan, namatay siya bago pa siya mabinyagan. Yan ang unang alaala ni Aling Clara nang bumalik siya sa kanilang baryo, matapos ang mahigit 20 taon. Ang ilog na minsang ginawang paliguan ng kabataan, ngayoy tinatawag ng Pulang Ilog. Hindi dahil sa kulay nito, kundi dahil sa dugo na raw ang laging laman ng mga alon tuwing may bagong gabi ng kabilugan ng buwan. Tahimik lang ang baryo ng San Lorenzo sa probinsya ng Quezon. Wala masyadong signal. Walang kuryente tuwing umuulan. At higit sa lahat, walang nagtatanong kapag may biglang nawala. Pero si Clara, bumalik pa rin. Hindi para magbakasyon, kundi para humingi ng tawad. At para gamutin ang sarili niyang sumpa. Hindi siya basta-basta umalis noon. Anak siya ng isang albularyo na nasunog ng buhay sa gitna ng bayan, pinagbintangang alalay ng aswang. Si Clara, 11 taong gulang noon, at mula roon, lumayas na siya sa bayan dala ang takot, galit, at lihim na kinimkim sa loob ng halos 3 dekada. Pagbalik niya, halos wala nang nakakakilala sa kanya. Lampa na ang hakbang, dala ng rayuma. Pero ang mata niya, tila bata pa rin, alerto, matalim, at palaging nagmamasid. Sa puso niya, may misyon, mahanap ang pulang ilog at ibalik ang lakas na unti-unti niyang nawawala. Sabi sa mga matatanda, ang ilog daw ay may kakayahang magtanggal ng yanggaw, ang paunang anyo ng pagiging ganap na aswang. At si Clara may yanggaw na. Araw-araw, unti-unti nang nawawala ang pagiging tao niya. Napapansin niyang lumalakas siya sa gabi. Umaalinggaw ang pandinig niya sa bawat tibok ng puso ng tao sa paligid. At sa bawat pagdapo ng ilaw ng buwan sa kanyang balat, parang may humihila sa kanyang loob para lumipad, para manghila ng laman, para sumipsip ng dugo. Pero ayaw niyang sumuko. Kaya't kahit mahirap, ginapang niyang pabalik ang daan patungong San Lorenzo. Isang barangay na halos burado na sa mapa, binubuhay lang ng tsismis at takot sa mga nilalang na sa gabi lang lumalabas. Sa unang araw pa lang, may naramdaman na siyang kakaiba. Pagdaan niya sa gilid ng palayan, may nakitang bangkay ng kalabaw, walang sugat, pero tuyong-tuyo ang loob. Ang mga mata, puti na lang. Ang lupa, mamasa-masa pero walang bahid ng dugo. Kinulam, sabi ng isang matanda sa tindahan. O baka nayanggaw. Nang gabing yon, pinatuloy siya ng matalik niyang kaibigang si Delay, isa sa ilang tao sa baryo na hindi siya hinusgahan noon kahit anak siya ng albularyo. Si Delay, masayahin, matapang, at walang preno ang bibig. O Clara, mukhang ikaw pa rin yung dating mahinhin pero matapang. Pero medyo tuyot ka na ngayon, ha? Pabirong sabi nito habang nilalatad ang banig sa sala. Nagkatawanan sila kahit sandali. Ngunit pagdating ng kalagitnaan ng gabi, biglang naniga si Clara. May naramdaman siyang bumagapang sa kanyang dibdib. Hindi lang takot. Isa itong init na hindi niya mapaliwanag, tila may tinig sa kanyang isip na bumubulong. Lapit ka sa bintana. May laman dyan. Nang lumapit siya, nakita niya ang isang anino sa labas ng bahay ni Delay. Di malinaw ang itsura, kulubot, nakatungo, ngunit may matulis na tenga at kumikislap ang mga mata. Nakatitig sa kanya. Hindi gumagalaw. Hindi rin umaalis. At sa gilid ng aninong iyon, dumaan ang isang pusang itim, tumingin sa kanya, ngumiyaw ng mahaba, at saka biglang nawala. Kinabukasan, wala ng anino. Pero may baka sa lupa, malalim, para bang hindi pa kundi kuko ng hayop ang tumapak. Sabi ni Deli, baka raw hayop lang.
Pero si Clara, alam na niya ang totoo. May bantay na sa kanya. Sa sumunod na mga araw, habang hinahanap nila ang pulang ilog, sunod-sunod ang mga kababalaghan. Isang gabi, nakita nilang umiiyak ang batang kapitbahay dahil nawawala ang kanyang ina. Sa loob ng 3 araw, may 4 na baka ang natagpo ang wala ng lamang loob. At sa mga ulap tuwing dapit hapon, may anyo ng mga mukhang tila sumisigaw pero walang tunog. Nagbiro si Deli habang nagkakape, "Alam mo, Clar, baka hindi mo na kailangan hanapin ang pulang ilog. Baka ikaw na mismo ang susunod na maging dahilan kung bakit muling pupula ang tubig nun." Tumawa siya pero walang saya. Dahil unti-unti na nga siyang hindi nakakakilala sa sarili niya. Isang gabi, habang naliligo siya sa poso, may nakita siyang babae sa kanyang likuran. Payat, nakasuot ng puting duster, walang mukha. Hindi nagsasalita. Nakatingin lang. Nang lumingon si Clara, wala na ito. Kinabukasan, napag-alaman nila ang lokasyon ng pulang ilog, sa ilalim ng dating talahiban na ngayon ay tinayuan na ng isang kapilya. Isang pari raw ang pinilit ipasara ang ilog dahil marumi ang espiritu doon. Pero ang matanda sa kanto, si Calando, nagsabing hindi marumi ang ilog kundi masyado itong makapangyarihan. Sa huling gabi bago sila tumungo roon, tinanong ni Delay si Clara habang nagkakape sa ilalim ng buwan, "Sigurado ka ba? Baka hindi lang yanggaw ang matanggal sa'yo. Baka pati alaala mo. Baka pati kaluluwa mo." Tahimik lang si Clara. Hawak niya ang lumang anting-anting ng kanyang ina, may dugo pa raw ito ng isang dating aswang. At sa liwanag ng buwan, bigla niyang nakita may sugat na ang kanyang kamay. At hindi na ito dugo ang lumalabas, kundi likido na kulay itim at kumikislap. Nagkatinginan sila ni Delay. Bulong ni Clara, "Hindi na ako tao, Del," ngunit bago pa man siya makapagsalita ulit, isang sigaw ang bumasag sa katahimikan. Isang lalaking hubad ang katawan, namimilipit, habang unti-unting humahaba ang dila at humuhubog ang likod niya na parang hayop. Si Clara at Deli, kapwa na patayo, natulala. At sa likod ng lalaking iyon, dumadaloy ang tubig ng ilog kulay dugo. At dito palang nagsisimula ang kwento. Sa sumunod na araw, tila mas bumigat ang hangin sa San Lorenzo. Lahat ng bagay ay parang may kahulugan, ang tila ordinaryong paglipad ng mga uwak, ang paglubog ng araw na parang mas mapula kaysa dati, at ang katahimikang tila may tinatagong hiyaw sa ilalim. Si Clara, bagamat pagod, ay mas naging determinado. Pero sa bawat hakbang niya, daman niyang may nilalang na nakamasid, hindi basta tao, kundi isang nilalang na mas matanda pa sa mga alaala ng baryo. Habang nasa bahay pa rin ni Deli, binubuklat ni Clara ang lumang bowl na iniwan sa kanya ng kanyang ina bago ito masunog ng buhay sa gitna ng plaza. Sa loob nito ay may mga lumang kasulatan, dahon na pinatuyo, mga retasong may sulat sa sinaunang baybayin, at isang mutya na kulay abo, tila kabibe, ngunit malamig sa kamay at tila humihinga. Nang hawakan ito ni Clara, biglang nagdilim ang paningin niya, at isang matandang tinig ang umalingaw-ngaw sa kanyang isip, "Ang dugo ng iyong ina ay hindi dugo ng tao lang. Sa inyong ugat, dumadaloy ang lihim na hindi mo kayang itanggi." Napasinghap siya. Nabitiwan niya ang mutya, ngunit nanatiling malamig ang kanyang palad. Pumasok si Deli, hawak ang isang tasa ng salabat, at nagulat sa nakita. "Anong hawak mo?" "Parang nakita ko na yan sa aklat ni Simeon dati," ani Deli, sabay lapit. "Galing sa ina ko. Nakatago sa bowl. Pakiramdam ko hindi ito ordinaryong alahas.
Hindi na. Yan ang tinatawag na mutya ng duwende, sabi ng mga matatanda. Lihim daw yan ng mga nilalang sa ilalim ng lupa. Kapag nakita nila yan sa isang tao, ibig sabihin may karapatan kang makapasok sa mundo nila. Pero napahinto si Deli na tigilan. Pero ano? Tanong ni Clara. Pero delikado rin yan. Kapag maling nilalang ang nakakita, pwede ka nilang hulihin. Ibig sabihin din kasi niyan ikaw ay tagapagmana. At ang tagapagmana, hindi pwedeng manatiling tao lang. Habang pinagmamasdan nila ang mutya, biglang umihip ang hangin. Napatay ang ilaw sa gasera. Napalibutan sila ng katahimikan. At sa labas ng bahay, may narinig silang pagbulong, tila isang matandang lalaki na nagdadasal, ngunit baliktad ang mga salita. Kinabukasan, nagtungo sila sa gilid ng bundok kung saan naninirahan si Simeon, isang albularyong bihira nang lumabas ng kanyang kubo. Sinasabing isa siya sa huling bantay lahi, ang mga albularyong hindi lang manggagamot, kundi tagapagtago ng balanse sa pagitan ng tao at ng mga nilalang. Pagdating nila roon, nagulat si Simeon. "Bumalik ka na, Clara," anya, tila alam na niya ang lahat. "Akala ko'y hindi mo nahaharapin ang dugo ng iyong ina." "Hindi ko alam kung ano yung dapat kong harapin," sagot ni Clara. "Pero unti-unti na akong nawawala. Gabi-gabi, parang may ibang boses sa loob ko. At may nilalang na sumusunod sa akin." Pumikit si Simeon, huminga ng malalim, at kumuha ng puting abo mula sa isang palayok. Inihipan niya ito sa hangin, at mula roon, bumuo ng anyo ang alikabok, isang nilalang na may matutulis na pakpak, makakapal na kuko, at mga matang pula. Isang aswang. Ngunit hindi basta aswang, isang matanda sa dilim. "Yan ang tunay na banta, Clara," bulong ni Simeon. "Hindi ka sinusumpa. Inaangkin ka. Ikaw ang susunod na katawan na kailangan ng matanda sa dilim para makabalik sa buong anyo niya. Isinumpa ang inyong lahi dahil tinalikuran ng iyong ina ang kanyang tungkulin. Ngunit hindi pa huli. Ang pulang ilog, kung masusumpungan, ay makakaputol sa ugnayang yon. Pero hindi basta liguan lang ito ay pagsubok. Buhay mo ang kapalit kung hindi mo ito kayanin." Lumapit si Deli kay Clara. "Hindi mo kailangang gawin to mag-isa." "Pero ako ang dahilan," sagot ni Clara. "Dugo ko ang pinanggagalingan. Ako ang dapat tumapos." Sa sumunod na mga araw, sinimulan ni Clara ang pagsasanay sa ilalim ni Simeon. Hindi ito yung tipikal na pagbubuhat o pakikipaglaban. Kailangan niyang harapin ang sarili niyang takot, pighati, at mga alaala. Binigyan siya ng sangkap na kailangang inumin, tulad ng pinatuyong buntot ng bayawak, dugo ng uwak, at balat ng ahas. Ito raw ay upang maging malinaw ang panaginip at makita niya ang tunay na anyo ng kanyang kalaban. Sa kanyang panaginip, nakita niya ang kanyang ina, nakasuot ng puting saya, nasa gitna ng pulang ilog. Ngunit sa halip na yakapin siya, ang ina niya ay tumalikod, dahan-dahang lumulubog sa tubig hanggang sa mawala. Pagising niya, umiiyak siya. At sa tabi niya, nakaupo si Deli, hawak ang kanyang kamay. "Hindi ko siya mailigtas noon. At baka ngayon ako naman ang hindi maligtas. Hindi pa tapos ang laban. Basta magkasama tayo, kakayanin natin." Ngunit habang tumatagal, nagiging mailap si Clara. Lalo na sa gabi, kapag malapit na ang kabilugan ng buwan. Minsan, nagigising siya sa labas ng bahay, walang alaala kung paano siya nakarating doon.
Sa isang pagkakataon, muntik na niyang masaktan si Deli sa sobrang panggigigil at gutom. Clara, kailangan mo na talagang hanapin ang pulang ilog bago ka pa tuluyang mawala. Ngunit sa puso ni Clara, may takot pa rin. Takot na baka wala nang matira sa kanya kapag natapos ang lahat. Baka ang tanging paraan para maligtas ang iba ay mawala siya. At sa isang gabing matahimik, habang nasa tabi ng punong balete na malapit sa lumang simbahan, may nilalang na lumapit sa kanya. Isang babae, may pakpak, may balat na parang alikabok, at may mata na tila walang hangganan. Isa siyang diwata ng ilog. At ang sabi niya, Clara, hindi ikaw ang huli. Pero ikaw ang susi. At hindi lahat ng ilog ay kayang linisin ang dugo, lalo na kung ang dugo mo ang dahilan kung bakit naging pula ang tubig. At sa liwanag ng buwan, habang taan ni Clara ang mutya, narinig niyang muli ang bulong sa hangin. Pag dumaloy na ang pula, wala nang atrasan. Hindi makatulog si Clara kinagabihan. Umuugong sa dibdib niya ang sinabi ng diwata, na siya ang susi, pero hindi siya ang huli. Sa bawat pintig ng puso niya, parang may kaluskos sa paligid. Minsan akala niya hangin lang, pero sa dilim, may mga matang sumisilip, nagmamasid. Parang may bumubulong na hindi niya maintindihan, pero ramdam niya sa kanyang laman ang ibig sabihin, ibigay mo na. Sumuko ka na. Lumabas siya ng bahay ni Deli, naglakad sa ilalim ng malamlam na buwan. Tinahak niya ang daan patungo sa puno ng niyog na dati tambayan nila ng kanyang ama. Doon siya unang natutong gumawa ng saranggola, doon siya unang umiiyak sa gabi nang mawala ang nanay niya. Pero ngayon, ang lugar na iyon ay parang dayuhan sa kanya. Umupo siya sa ugat ng puno, pinikit ang mga mata, at bumulong sa hangin. Bakit ako? Bakit hindi na lang ako pinabayaan sa Maynila? Bakit kailangang bumalik? Hindi ba sapat na kinalimutan ko na ang lahat? Sa loob niya may puot na kinikimkim. Hindi lang dahil sa takot na maging ganap na aswang, kundi dahil sa sakit ng pagiging iniwan. Ang kanyang ama, nang mamatay ang ina, ay tuluyang naglaho. Wala man lang sulat, wala man lang paliwanag. Iniwan siyang mag-isa sa mundo, kasabay ng batik ng kasalanan ng kanyang ina. Wala akong pamilya. Ngayon gusto niyong iligtas ko pa ang lugar na ito, bulong niya, nanginginig sa galit. Pero alam niyang hindi siya pinipilit. Ang mismong dugo sa katawan niya ang nagtutulak sa kanya. Ang sumpa ay hindi isang utos. Isa itong anyo ng pagkakakilanlan na hindi niya kayang takasan. Bigla siyang napalingon. May narinig siyang kaluskos. Isang puting manok na may itim na mata ang dahan-dahang tumawid sa damuhan. Sinundan niya ito, at sa dulo ng bakod, naglaho ito sa likod ng aninong biglang lumaki, parang tao, pero may kuyom na pakpak. Mabilis siyang umatras. Hawak ang mutya, idinikit niya ito sa dibdib niya, at mula roon, tila may init na bumalot sa kanyang katawan. Tumigil ang anino. Parang natigilan. At unti-unti itong umurong hanggang sa tuluyang mawala. Nang bumalik siya kay Deli, tahimik ang bahay. Pero may kakaiba ang mga santo sa altar, nakatalikod. At sa sahig, may guhit ng asin na tila sinadya. Deli, mahinang tawag niya. Walang sumagot. Dumiretso siya sa kwarto, at doon niya nakita si Deli, nakaupo sa isang sulok, namumutla, at nanginginig. May pumasok kanina, bulong nito. Hindi ko nakita ang mukha. Pero ramdam ko ang lamig. Humawak siya sa balikat ko, Clark. At sinabi niyang aalisin ka niya bago ka pa makahanap ng ilog.
Napaupo si Clara. Ramdam niyang hindi lang siya ang pinuntirya, pati ang mga mahal niya sa buhay ay nasa panganib na rin. At doon tuluyang bumigay ang loob niya. Yumakap siya kay Deli at napahagulgol. Hindi bilang bayani, kundi bilang batang naiwan, nasaktan, at takot na takot. Ayaw ko na, bulong niya. Ayaw ko nang lumaban. Hindi ko kayang mawala ka rin. Ngunit si Delay, kahit nanginginig pa, ay hinawakan siya sa pisngi. Clar, matagal mo nang nilalabanan to kahit di mo alam. Ngayon lang naging malinaw. Pero simulat sa pool, ikaw na talaga ang pinili. Sa mga sumunod na araw, tila naging malikot ang paligid. Ang mga hayop nagkakasakit. Ang tubig sa balon naging mapait. May batang natagpuan sa kakahuyan, walang malay, nangingitim ang balat, pero walang kahit anong sugat. Sabi ng matatanda na pasukan. Nagdesisyon si Clara na lumayo pansamantala para hindi madamay ang iba. Umakyat siya sa abandonadong kuweba malapit sa sapa, dala ang mutya at mga orasyon na tinuro ni Casimyon. Doon, araw-araw siyang nagdarasal, nagmumuni, at sinasanay ang sarili sa paghawak ng enerhiya sa loob niya. Ngunit hindi ito madali. May mga gabi na hindi siya makakain, hindi dahil sa gutom kundi dahil sa pandidiri sa sarili. Isang beses, sa gitna ng ulan, napasigaw siya sa sakit habang naninigas ang kanyang mga daliri at unti-unting humahaba ang mga kuko. Parang nilulunok siya ng kadiliman sa loob niya. Hindi ako hayop, paulit-ulit niyang sinasabi. Hindi ako tulad nila. Pero ang katawan niya, tila may sariling isip. Lalo na tuwing gabi. At sa isang pagkakataon, muntik na niyang masaktan ang isang binatang naglalako ng uling sa bundok, nagalusan niya ito, at sa sugat ng lalaki, nakita niya ang refleksyon ng sarili, mga matang pula, at ngiting hindi kanya. Takbo siya palayo. Muntik na siyang tumalon sa bangin, ngunit sa huling sandali, may humawak sa kanyang braso. Isang matandang lalaki, may balbas, balat na parang kahoy, at mga matang tila alam ang lahat. Kung tatapusin mo yan ngayon, sino ang magsasara ng daan sa dilim, anito? Sino ka? Ako ang tagabantay ng pulang ilog. Isa akong Shokoy noon, pero isinumpa para maging alalay ng liwanag. At ngayon ikaw ang bagong bantay. Hinila siya ng matanda pabalik sa gilid. Ang kadiliman sa iyo, hindi mo kasalanan. Pero nasa iyo kung paano mo ito gagamitin. Hinugot ng Shokoy ang isang bagay mula sa kanyang balikat, isang maliit na sisidlan na yari sa kabibe at ginto. Ito ang gabok ng apoy. Isa ito sa 4 na bagay na kayang tumunaw sa dilim kapag inilubog sa pulang ilog. Pero wag mo agad gamitin. Baka hindi pa handa ang ilog. Baka hindi ka pa handa. Napatingin si Clara sa kanyang kamay, dahil sa liwanag ng buwan, nakita niyang wala na ang sugat, wala na ang itim na likido. Panandalian lang, pero sapat para maramdaman niyang may pag-asa pa. Ngunit sa kabilang bundok, isang ulap ang bumalot. Sa gitna ng ulap, isang tinig ang humalakhak, malalim, putol-putol, at puno ng puot. At sa lupa, may bitak na unti-unting lumalawak. Hindi pa tapos ang gabi. Hindi pa ito ang wakas. Ngunit ramdam niyang papalapit na ang sandaling kailangang pumili, maging hayop o maging tagapagsalba. Chat said, lumipas ang ilang araw na parang walang katahimikan. Sa tuwing lulubog ang araw, humihigpit ang dibdib ni Clara, para bang ang hangin ay may dalang bulong ng sumpa. Sa baryo, nagiging mas madalas ang pagkawala ng mga hayop.
Isang gabi, may dalawang kambing na natagpuan sa gitna ng palayan, nakalupasay, tuyot na ang katawan. Wala man lang dugo sa paligid, pero ang lupa kung saan sila natagpuan ay naging kulay uling. Maging ang mga tao, nagsisimula ng magbago. Tahimik ang mga matatanda, parang may tinatago. Ang mga bata, hindi na pinapalabas sa gabi. At ang simbahan, na dati pinupuno ng dasal tuwing linggo, ay sarado na sa takot. Ang pari, ayon sa tsismis, ay biglang umalis nang hindi nagpapaalam. May ilan pang nagsasabing nakita siyang naglalakad patungo sa gubat, bitbit ang krus at rosaryo, pero hindi na bumalik. Sa gitna ng takot at kaguluhan, si Clara at si Deli ay patuloy na naghahanda. Sa tulong ni Casimyon at ng syokoy na si Lonto, unti-unti nilang binubuo ang lakas na kailangan para harapin ang matanda sa dilim. Ngunit kahit may kaalaman na sila sa mangyayari, may bigat pa rin sa puso ni Clara. Tuwing tinitignan niya ang mutya o ang gabok ng apoy, parang bumabalik sa kanya ang tanong, kaya ko ba talaga to? Hindi ako bayani, sabi niya minsan kay Deli habang naghahalo ng dahon ng sambong at pinagkulo ang ugat. Hindi ako tulad ng mga nilalang sa alamat. Isa lang akong babaeng iniwan, tinakwil at ngayon ay gustong gawing kasangkapan. Tiningnan siya ni Deli, mahigpit ang hawak sa palayok. Totoo, hindi ka bayani. Pero hindi rin ikaw ang halimaw na tinatakot mo ang sarili mong maging. Clar, kaya ka pinili kasi alam ng liwanag kung sinong pinakatinatakot ng dilim. Hindi sumagot si Clara. Ngunit sa kanyang puso, isang maliit na apoy ang tila muling sumiklab. Gabi ng Miyerkules, habang nag-ensayo sila ng orasyon para sa pangontra, biglang bumagsak ang mga bubong ng dalawang bahay sa kabilang kanto. Wala namang hangin, pero ang mga kahoy ay nagkapira-piraso na para bang kinagat ng dambuhalang panga. Isang matandang babae ang sumigaw, nakita raw niya ang isang nilalang na may pakpak at mahabang dila na nakadapo sa kisamig bago ito gumuho. Dali-daling pumunta si Clara at Deli roon. Pero huli na. Wala na ang nilalang. Ang iniwan lang nito ay ang amoy ng bulok na karne at isang binti ng baka sa ibabaw ng bubong, basa sa kulay berdeng laway. Napatingin si Clara sa paligid. Doon niya napansin ang mga mata, mga dilaw at pula, nakasilip mula sa mga anino ng punong saging, sa likod ng poso, at sa pagitan ng mga bahay. Hindi na sila nagtatago. Parang inaabangan nila ang susunod na galaw ni Clara. Kulang na lang lumapit sila sa mismong pintuan, bulong ni Deli, nanginginig. At kapag dumating ang araw na yon, sagot ni Clara, siguradong nagsimula na ang huling gabi. Sa kabila ng takot, patuloy silang naghanda. Si Lontok, ipinakita sa kanila ang mapa ng daan patungo sa pulang ilog. Hindi ito karaniwang ilog, kundi isang lugar na palaging gumagalaw, nabubuhay, humihina. Kapag hindi bukas ang daan, kahit anong lakad ay pabalik-balik lang. Kaya't inihahanda ni Clara ang kanyang sarili sa araw na magbubukas ito, ang gabi ng kabilugan ng buwan. Bukas ang daan kapag handa ang loob mo, sabi ni Lonto. Hindi ito basta lakas lang ng katawan. Kailangan mong yakapin ang lahat ng bahagi mo, kasama ang dilim sa loob mo. Paano kung hindi ko kayanin? Tanong ni Clara. Pag hindi mo kaya, ikaw mismo ang magiging susunod na katawan ng matanda sa dilim. Habang papalapit ang takdang araw, lalong naging marahas ang mga pangyayari. Isang gabi, habang natutulog si Clara, napanaginipan niya ang kanyang ina, nakasuot ng itim, duguan ang mukha, at umiiyak. Anak, patawad pero kailangan mong tapusin ang hindi ko nagawa. Nasa iyo ang huling bitak ng ilaw.
Huwag mong hayaang maging ulan ang dugo ng lahi natin. Pagkagising niya, may markang pula sa kanyang balikat, hugis buwan na kalahati. Hindi sugat. Hindi paso. Pero tila itinatak ng isang nilalang na hindi sa mundo nila. Isang gabi bago ang kabilugan, nagkaroon sila ng pagsubok. May batang biglang pumasok sa bahay nila, walang inik, walang emosyon. Hawak ang kutsilyo. Parang tulog pero gising. Pinipilit lumapit kay Clara. Nang hawakan siya ni Clara sa noo, nakita niya sa loob ng bata ang anino ng matanda sa dilim, nagtatago, nagpapadala ng pahiwatig na kahit ang inosente, kaya niyang gamitin. Nilagyan ni Deli ng dahon ng lagundi ang kutsilyo, saka ito ibinalot sa asin. Dahan-dahang nawala ang anino sa loob ng bata, at doon lang ito muling huminga at humagulgol. Hindi pa man nagsisimula ang laban, tila gusto na nilang sumuko. Ngunit sa bawat gabing lumilipas, lalong tumitibay ang pasya ni Clara. Hindi dahil wala siyang takot, kundi dahil hindi niya kayang manahimik habang unti-unting nilalamon ang mundo ng kadiliman. Sa kanyang puso, isang tanong ang paulit-ulit, hanggang kailan ko kakayanin bago ako tuluyang maging siya? At sa likod ng tanong na yon, isang sigaw mula sa gubat ang umalingaw-ngaw. Isang iyak, halakhak at panaghoy sabay-sabay. Ang gabi ng paghuhukom ay papalapit na. Chat said, kinabukasan, ang araw ay tila hindi na sumikat. May liwanag, pero kulay abo, para bang may manipis na kumot ng abo na bumalot sa langit. Tahimik ang baryo, masyadong tahimik. Wala ang mga batang karaniwang naglalaro tuwing umaga, at maging ang mga manok ay hindi tumilaw. Tila lahat ng nilalang ay humihina ng mahina, nag-aabang ng kung anong hindi maipaliwanag. Si Clara ay nakaupo sa harap ng altar ni Deli, hawak ang mutya sa kanyang palad. Pinagmasdan niya itong mabuti, iniikot-ikot sa daliri, habang ang isip niya ay wala sa lugar. Nararamdaman niyang may darating, at hindi niya alam kung anong klaseng dilim ang kasama nito. Del, sabi niya, sigurado ka bang wala kang itinatago sa akin? Napatigil si Deli habang naghihiwa ng luya sa kusina. Napalingon ito, saglit na natahimik, bago muling nagsalita. Bakit mo naman naitanong yan? Hindi ko alam, pakiramdam ko kasi, may mga bagay kang alam na hindi mo pa sinasabi. Tungkol sa ilog. Sa akin. Sa nanay ko. Yumeling si Delay. Pero hindi agad sumagot. Pinatay niya ang kalan, tumabi kay Clara, at saka mahigpit na hinawakan ang kanyang kamay. Clar, may isang bagay akong hindi sinabi noon pa. Hindi dahil gusto kong magsinungaling, kundi dahil hindi ko rin alam kung totoo ba talaga o guni-guni lang. Tumingin siya ng diretsyo sa mga mata ni Clara. Doon niya nakita ang lungkot, malalim at matagal ng kinikimkim. Noong gabi bago masunog ang nanay mo, nakita ko siyang kausap ang isang lalaki sa gubat. Hindi ko alam kung tao siya o nilalang. Pero ang mata niya itim, pero may apoy sa loob. At nang makita ako, bigla akong nawalan ng malay. Pagkagising ko, tapos na ang lahat. Nasunog na ang bahay ninyo. Patay na ang nanay mo. At mula noon, nagsimula na ring mawala ang mga hayop, mga bata, na pahawak sa dibdib si Clara. So ibig mong sabihin hindi sila basta galit sa nanay ko noon? May dahilan? May kasunduan? Tumango si Delay. Hindi ko alam kung pinilit siya o pinili niya. Pero sigurado ako may nilalang na nasa likod ng lahat ng ito. At baka hindi lang ikaw ang susi. Baka ikaw ang iniwang kabayaran.
Tumayo si Clara. Hindi siya makapagsalita. Tumakbo siya palabas ng bahay, dumiretso sa ilalim ng malaking punong sampalok kung saan madalas tumambay ang mga matatanda noon. Doon siya napaluhod, tinakpan ang mukha at sumigaw. Ano ba ako? Anak ng albularyo. Tagapagmana ng sumpa. Kabayaran ng kasunduan. Sumabog ang hangin. Ang mga dahon ay lumipad sa paligid niya. At sa gitna ng alikabok, muling lumitaw si Lontok, ang Shokoy. Ngayon mo lang natanong yan, Anya, malamig ang tinig. Simulat sa pool, ikaw ang tanong. Hindi sagot. Anong ibig mong sabihin? Ang pulang ilog hindi yan basta lugar ng kagalingan. Isa yang pintuan. At ang susi sa pagbukas nito ay hindi ang mutya. Napalunok si Clara. Kundi ako. Tumango si Lontok. Ikaw mismo. Ang katawan mo. Ang kaluluwa mo. Ikaw ang uling sangkap para makabalik sa kabuuan ang nilalang na tinatawag nating matanda sa dilim. Bakit hindi mo agad sinabi? Dahil ayokong masira ang pag-asa mo. Pero ngayon, wala na akong magagawa. Dumating na siya. Biglang lumindol. Umangat ang lupa sa paanan ng bundok. Ang mga bato ay gumulong pababa. At sa malayo, may narinig silang iyak ng sanggol, paulit-ulit, parang pamilyar. Nagkatinginan si Clara at Lontok. Sino iyon? Tanong ni Clara. Hindi sumagot si Lontok. Ngunit ang mga mata niya, nagbago ang kulay mula kulay tubig, naging kulay abo. At sa likod niya lumitaw ang anyo ng matanda sa dilim. Hindi pa buong anyo. Isang aninong nababalot ng usok, ngunit ramdam ni Clara ang bigat ng presensya nito. Para siyang nauupos, halos mawalan ng hininga. Ang mga halaman sa paligid nila ay natuyo sa isang iglap. Ang hangin ay naging masikip. At ang lupa, tila nilalamon ang kanyang mga paa. Clara, bulong ng tinig na dumiretso sa kanyang isip. Batid mong ikaw ay akin. Hindi mo na kailangang lumaban. Isa ka sa amin. Matagal nang isinulat ang tadhana mo. Umiling siya. Hindi ako tulad niyo. Tumawa ang anino. Hindi mo ba napansin? Sa tuwing lumalaban ka sa amin mas lalo kang nagiging kami. Tumakbo siya paalis, balik sa bahay, pero sa bawat hakbang, para siyang pinipigilan ng sarili niyang anino. Dumating siya sa harapan ng bahay. Hinahanap si Delay, pero wala na ito. Delay, sigaw niya. Walang sumagot. Bumukas ang pintuan. Walang hangin, pero kusa itong gumalaw. Sa loob ng bahay, malamig. Masyadong malamig. At sa sahig, may bakas ng paa, basang putik, at kulay itim. Pumasok si Clara, nanginginig, hawak ang mutya. Tumigil siya sa gitna ng sala. May umalulong sa likod ng bahay. Sunod-sunod. Tila hindi hayop. Tila hindi rin tao. At sa altar, wala na ang mga santo. Ang natira lang, ang lumang larawan ng nanay niya. Ngunit ang larawan nagbago. Ang mata nito, pula. At ang bibig nakangiti. Sa puntong iyon, alam ni Clara na wala nang ligtas na lugar. Hindi lang ito laban ng buhay at kamatayan. Isa na itong laban sa pagitan ng kanyang pagkatao, at ng halimaw na matagal nang nagkukubli sa kanyang dugo. At sa malayo, sa ilalim ng pulang langit, isang anino ang nagsimulang humakbang papalapit. May dala itong kamay. Hindi kanya.
At alam ni Clara kung kanino iyon. Tumitibok ng mabilis ang puso ni Clara habang papalapit ang anino. Sa kanyang harapan, sa gitna ng maalikabok na daan, nakatayo ang nilalang na matagal nang nagpaparamdam, ngunit ngayon lang niya nakita ng ganito kalapit. Mataas, payat, tila gawa sa usok at abo ang katawan. Ang mga mata nito'y pulang-pula, parang apoy na nagbabaga sa loob ng kalamnan. Sa kanang kamay nito, isang putol na braso, makinis, pamilyar. Hindi niya kailangang tanungin. Kay Deli iyon. Delay, sigaw niya, nanginginig ang tinig. Ngunit walang sumagot. Walang katawan. Walang anino. Tanging ang patak ng itim na dugo sa lupa ang naging sagot sa kanya. Lumuhod si Clara, napaiyak. Hindi niya inakalang mangyayari ito. Hindi si Delay. Hindi ang kaibigan niyang tumanggap sa kanya noong itinakwil siya ng lahat. Ang natitirang liwanag sa kanyang mundo. Ang tanging dahilan kung bakit hindi siya pa sumuko noon pa man. Bakit? Tanong niya sa nilalang. Hindi pa ba sapat ang ginawa niyong pagpatay sa lahat ng kabataan dito? Sa albularyo? Sa ama ko? Napangiti ang matanda sa dilim. Ang ngiting iyon hindi masaya. Isa yung ngiti ng tagumpay ng isang halimaw na alam niyang dahan-dahan ka nang bumibigay. Lahat ng iyan, wika ng tinig na hindi galing sa bibig, kundi sa isipan ni Clara, ay bahagi ng paghubog sa iyo. Sa huli, Clara, hindi mo ako kalaban. Ikaw ay ako. Tumayo si Clara, nanginginig sa galit at takot. Hinugot niya mula sa kanyang bulsa ang mutya, at mula sa kanyang baywang, ang sisidlang gawa sa ginto at kabibe, ang gabok ng apoy. Nagnining ito sa kanyang kamay, mainit, parang may sariling buhay. Hindi ako ikaw, sagot niya, mahina pero matatag. Ako ay bunga ng isang kasalanan. Pero ako rin ang katapusan mo. Mabilis na gumalaw ang anino. Sa isang iglap, nasa harapan na niya ito, itinulak siya pabalik. Tumilapon siya sa putik, nalaglag ang mutya. Dumilim ang paningin niya, ngunit bago siya tuluyang mawalan ng ulirat, isang tinig ang bumalot sa hangin, tinig ng kanyang ina. Anak, hindi kita inalay. Iniligtas kita. Ang ginawa ko ay upang ikaw ang makaputol ng tanikala. Napamulat si Clara. Sa kanyang ulap na paningin, nakita niya ang imahe ng kanyang ina, nakatayo sa tabi ng ilog, hawak ang isang ilawan. Muli niyang kinuha ang mutya, at kahit masakit ang katawan, tumayo siya. Tumakbo siya papunta sa dating landas na tinuro ni Lontok, ang daan patungong pulang ilog. Mula sa likuran niya, sumisigaw ang matanda sa dilim, ang boses nito'y parang basag na gong na bumubulusok sa kanyang likod. Ang mga anino sa paligid, nagsimulang sumayaw, sumusubok siyang pigilan, hilahin, hadlangan. Pero hindi siya tumigil. Dahil sa puso niya, hawak niya ang alaala ni Delay. Ang tawanan nila. Ang bawat tasa ng salabat. Ang mga gabing puno ng takot na kanilang hinarap ng magkasama. Pagdating sa gilid ng talahiban, doon niya nakita ang ilog. Hindi ito tulad ng naalala niya. Hindi ito pula. Ito'y malinaw, ngunit sa ilalim ng tubig ay may gumagalaw, mga alaala, mga anino, mga imahe ng kanyang nakaraan. Ito ang pulang ilog, hindi dahil sa kulay ng tubig, kundi sa lalim ng sakit na kailangang hugasan. Humarap siya sa anino na ngayon ay dahan-dahang bumuo ng anyo ng kanyang ina, si Delay, at maging siya mismo. Tatlong nilalang, lahat pawang kasinungalingan. Kung magpapalunod ka ngayon, wika ng matanda, matatapos ang sakit.
mawawala ang lahat. Iaalay mo lang ang sarili mo. Wala nang gulo. Wala nang pag-iyak. Kapayapaan. Pero hindi totoo ang kapayapaang may kapalit na pagkatao. Itinaas ni Clara ang gabok ng apoy, at sa kanya binuksan ang sisidlan. Mula rito, lumabas ang liwanag na maputi ngunit mainit, tila hininga ng araw. Ibinato niya ito sa gitna ng ilog. Sumambulat ang liwanag, at tila lumalim ang tubig, umalon, umikot. Ang lupa ay yumanig. Isinugod ng matanda sa dilim ang kanyang huling anino, ngunit si Clara, hawak ang mutya, tumalon sa tubig, kasabay ng pagsigaw ng orasyong tinuro ni Simeon. Sa ngalan ng dugo't liwanag tapusin na ang tanikala. Sumabog ang liwanag sa ilalim ng ilog. Umalinggaw ang isang iyak, hindi lang ng halimaw kundi ng libo-libong kaluluwang ginamit at tinangay ng dilim. Pagmulat ni Clara, wala na ang anino. Wala na ang usok. Tila bumalik ang kulay ng mundo. Malinaw na ang langit. Humihinga na ulit ang lupa. Ngunit si Deli hindi na bumalik. Humawak si Clara sa damuhan sa gilid ng ilog. Namumugto ang kanyang mata, ngunit tahimik ang kanyang mukha. Hindi siya nanalo. Hindi rin siya natalo. Sa halip, may bahagi sa kanya ang nawala at hindi na mababalik. Habang naglalakad siya pabalik sa baryo, napansin niyang wala ng mga mata sa likod ng sagingan. Tahimik na ulit ang gabi. Ang mga manok muling tumilaw. At ang mga bata naglaro na muli kinabukasan. Ngunit sa bawat pagdaan ni Clara sa daan, nararamdaman niyang may malamig pa ring hangin na sumusunod sa kanya. Hindi bilang banta kundi paalala. Na ang dilim ay hindi laging umaalis. Minsan, natutulog lang. Nag-aabang. Tulad ng alaala. Tulad ng takot. Tulad ng pag-ibig na hindi mo na muling mahahawakan. At sa dulo ng landas, may batang babae na nakatayo. Hawak-hawak nito ang mutya ni Clara na kanyang inilibing sa tabi ng ilog. Umiti ang bata. At kung may isa pang ilog, tanong nito. Hindi siya sumagot. Ngunit sa kanyang dibdib, alam niyang hindi pa tapos ang lahat.